Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas ay naging pandaigdigang banta na mula nang ito'y magsimula noong nakaraang taon. Malaki ang posibilidad na hindi na lamang ang mga grupong suportado ng Iran ang makisali o makisawsaw dito tulad ng Hezbollah, Houthi at iba pa dahil malaki ang tsansa na kumalat ito sa ibang mga bansa sa rehiyon tulad na lamang ng Syria, Iran, Iraq, Yemen at Lebanon. Noong mga nakaraang araw at linggo ay naging mainit ang mga pag-atake sa ilan sa mga bansang ito, sangkot ang mga base militar ng Estados Unidos. Dahil dito ay hindi na din nakapagpigil ang Amerika at gumanti na din, lalo pat ilan sa kanilang mga sundalong nasawi bunsod pa din ng pag-atake na kagagawan ng mga Iranian-backed group. Sa ngayon bukod sa Israel ay mas pinagtutuon ng pansina ng Iran ang pag-atake nito sa bansang Amerika, na siya umanong nagpapalala ng sitwasyon dahil sa ginagawang pangingialam nito sa laban ng mga Palestino at Israeli. Ang Amerika ay kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Taglay nila ang lahat halos ng mga makabagong armas at gamit at kahit kailan nila naisin ay nakapaglalabas sila ng pondo upang suportahan nila ang kanilang mga operasyon. Subalit tila hindi nagpapasindak ang Iran kahit na mala David at Goliath ang kanilang katayuan ngayon. Ilang beses din na nagbanta ang Iran na kung hindi titigil ang Amerika sa kanilang pangingialam sa Israel ay tiyak na madadamay sila at mananagot sila sa kanilang ginagawang kapangahasan. Ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon ay posibleng makaengganyo sa Iran na ilabas ang kanilang mga itinatagong armas na hindi pa din nila nagagamit noon. Kilala din kasi ang Iran na nagtataglay at nagmamay-ari ng mga makabago at napakamapaminsalang mga armas pangdigma at ang mga ito ay magiging malaking banta sa gitnang silangang Asya. Ano nga ba ang mga armas na ipinagmamalaki ng Iran at tila kampante silang maipangtatapat nila ito sa kahit na anong bansa maging sa Amerika? Una ang kanilang Tactical Sayad Missile. Ang Tactical Sayad Missile ay may tuturing na simbolo o palatandaan ng malaking tagumpay ng Iran para sa defense technology advancement sa nakalipas na taon. Ang air defense system na ito ay dinisenyo upang harangin ang mga medium-range aerial threats at sinisikap na maging ligtas ang national aerospace mula sa mga pag-atake. Isa sa mga nakakatakot na kapasidad nito ay ang kaya nitong makadetect at makatrack ng hanggang sa 24 targets sa layong 180 kilometers. Ang feature na ito ng Sayad Missile ay mas nagpapadali sa kanya na makita ng mas maayos at malaman ng mas maaga ang mga papalapit na banta, kaya naman mabilis din itong nahaharang at nasisira. Kaya din itong mag-engage ng target ng mula 6 hanggang 12 ng sabay-sabay. Ang Sayad Missile ay may short-range self-defense mechanism din. Mas advanced ito kaysa sa mga naunang air defense system ng Iran. Mas maganda din ang radar system nito na mas nagpapabilis sa pag-atake at mas nagiging accurate ang bawat misyon. Tagumpay na naipasa ng missile system na itong lahat ng mga tests, kaya naman maituturing na ligtas itong gamitin at isabak sa giyera. Dahil sa air defense system na ito ay mas kumpiyansa ang Iran na may laban sila pagdating sa himpapawid. Pangalawa sa kanilang ipinagmamalaking armas ay ang Kamikaze Shahed 136 drone. Ang armas na ito ay pumukaw sa atensyon ng maraming mga bansa dahil sa pambihira nitong kapasidad. Orihinal itong ginawa sa Iran subalit binili ito ng Russia at matatagpuan sa kanilang arsenal na pinangalanang Geran 2. Ang pagpapalit ng Russia sa pangalan nito ay upang ipakita na hindi sila masyadong nakadepende sa Iran para sa kanilang mga armas. Tumitimbang ito ng nasa 200 kilo subalit hindi ang bigat nito ang nakakaintriga kundi ang bomba na daladala nito habang lumilipad. May bilis din itong aabot sa 185 km/h. Maaaring i-launch ang drone na ito sa kahit anong paraan.
kahit pa sa umaandar na truck. Ang kamikaze nitong pangalan ay hindi lamang para makakuha ng atensyon, kundi may kakayahan din ng drone na ito matapos umatake ay mag-self-destruct o papasabugin o sisirain ang sarili. Ang feature na ito ay ginawa upang hindi ito makopya ng kalaban at magaya ang pagkakayari nito. Ang drone na ito ay kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometro sa bilis na 136 kilometers per hour. Kaya naman mahusay itong gamitin para sa mga long-range missions. Isa pa sa maganda nitong katangian ay ang kanyang inertial navigation system. Ang system na ito ang nagkakalkula ng sensor, motion at rotation ng drone na sumisigurong ito ay nasa tamang ruta at daan. Ang drone na ito ng Iran ay nagpapatunay lamang na kayang sumabay ng Iran sa mas sumisikat na drone warfare sa mundo. Ang pangatlo sa ipinagmamalaking armas ng Iran ay ang kanilang Sejil missile. Kakaiba at mas maganda ang disenyo ng missile na ito kung ikukumpara sa ibang mga missile ngayon. Ang pagkakaroon nito ng Iran ay naging isang malaking pagpapatunay ng pagka-advance ng Iran pagdating sa mga missiles. Ang Sejil-1 na unang bersyon nito ay isang surface-to-surface ballistic missile na unang tinesting ng Iran noong taong 2008. Ang pangunahing feature ng missile na ito ay paggamit dito ng solid fuel na hindi na lamang mas pinabibilis ang launch time nito kundi mas nagiging accurate ang paglipad nito. Ang solid fuel ay magandang gamitin kumpara sa liquid fuel para sa mga missiles. Ang Seji-2 na unang tinesting noong taong 2009 ay nagre-representa naman ng mas improved na Seji missile. Ang Seji-2 ay kayang tumarget ng hanggang 2,000 kilometro ang layo ayon sa mga ulat. Sa katunayan, ang abilidad nitong i-launch sa iba't ibang anggulo ay isa din sa hinahangaang feature ng missile na ito na mas magpapahirap naman sa mga kalaban na harangin o sirain ito. Hindi kagaya ng mga naunang missile ng Iran, ang Seji missile ay hindi kinakikitaan ng pagkakapareho sa mga missile ng mga bansang Russia, North Korea, China at Pakistan. Nagpapatunay lamang ito na ang Iran ay mas humuhusay sa pagdidisenyo ng mga missiles habang lumilipas ang panahon at hindi masyadong dumedepende sa mga gawang abroad at foreign technology. Ang paggamit ng solid fuel sa Seji missile ay mas nagpapahirap sa mga kalaban na ma-detect ito agad kumpara sa mga liquid-fueled missiles. Ang pang-apat sa mga ipinagmamalaking armas ng Iran ay ang Gadir-class submarine. Isa na naman sa mga nakakatakot mula sa weapon arsenal ng Iran ang Gadir-class submarine. Kilala ito na kayang mag-operate sa mababaw lamang na katubigan. Kilala ang Iran sa pagkakaroon ng iba't ibang mga submarines pero ang Gadir-class submarine na may timbang na 150 tonelada ay naiiba dahil sa pagka-versatile nito na kayang isabak sa kahit anong digmaan. Ang isa sa mga key feature nito ay makukuha mula sa maliit lamang nitong sukat dahil mahirap itong ma-detect at matrack ng kalaban. Sa bawat operasyon, ang Gadir-class submarine ay may kargang 2 533mm torpedo tubes na kayang pasabugin ang anumang nakaharang o patibong sa dagat. Ayon din sa mga lumabas na ulat, ang submarine na ito ay may magandang troop mobilization capabilities. May kakayahan ito na mag-transport at mag-deploy ng mga special forces sa teritoryo ng kalaban. Tulad ng mga ibang mini submarines, ang Gadir-class submarine ay may diesel-electric propulsion at kaya lamang magkarga ng 2 mabibigat na mga torpedoes tulad na lamang ng YT-534 UW-1. Ang Gadir submarine ay may surface weight na aabot sa 115 tonelada at submerged weight naman ng hanggang 120 tonelada. Nasa 29 na metro ang haba nito habang ang lapad naman ay nasa 2.5 metro. Kaya nitong tumakbo sa bilis na hanggang 11 knots habang nakalubog sa tubig. Ang Gadir-class ay may natatanging taktika na tinatawag na traffic blocking sa Strait of Hormuz, na kung saan habang ito ay umaandar sa tubig ay kaya nitong mag-blend sa mga barkong pangisda. Sa pagkakataon na magkakaroon ito ng target, ang submarine na ito na may 18 crews ay agad nalulubog sa tubig upang isagawang pag-atake. Ang panglima sa mga ipinagmamalaking secret weapon ng Iran ay ang Khalij-E-Fars missile. Isa na naman sa mga mapanganib na missile mula sa weapon arsenal ng Iran na kilala din sa tawag na Persian Gulf missile. Ito ay isang supersonic anti-ship ballistic missile na nakadisenyong sumira sa mga enemy targets at naval assets sa karagatan. Ang missile na ito ay pinapakilala. Ang missile na ito ay ipinakilala noong Pebrero taong 2011 kung saan sinabi din noon ng Iran na gagawa sila ng marami pa nito.
Ang Khalij-Fars ballistic missile na may supersonic projectile ay may kargang warhead na may bigat na hanggang 650 kilograms. Meron itong mas pina-advance na anti-system. Meron itong mas pina-advance na anti-missile systems at anti-missile features. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang Khalij missile ay ang most advanced and crucial missile ng Iranian Revolutionary Guard Corps Navy. Isa sa mga natatangi nitong abilidad ay ang supersonic speed nito at trajectory. Nalolocate nito ang mga target gamit ang intelligence system tsaka ilalak sa target at titirahin. Ang unang stage pa lamang ng missile na ito ay kaya nang umabot ng hanggang 300 kilometers at maaaring itira mula sa mga triple launchers. Ayon sa mga eksperto, ang Khalij-Fars ballistic ng Iran ay isang malaking banta para sa US aircraft carriers sa Strait of Hormuz. Ipinagmamalaki din ng Iran ang kanilang intercontinental missile na may 4 na klase na may range mula 500 hanggang 3,000 kilometers, gaya na lamang ng Shabab-2 short-range missile, Zolfaghar, Khorramshahr missile at ang Sumar missile.